Magandang araw mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So yan mga ka-farmers, bali update po tayo dito sa aking talungan na 5 months na po yung kanyang edad. So wala pa akong update ulit nung last Friday. So sa pag-harvest ko dito. So dahil busy na naman tayo mga farmers at sobrang pagod na. So ayan, tapusin nyo lang po itong aking video dahil meron pa akong isi-share ulit na nagamit ko pong insecticide dito sa pag-spray. So all in one na po siya. So bali review lang po ito. So kasi dati ko na po ito nagawan ng video at so para lang naman ito sa mga bago nating taga-subaybay at saka sa mga bagong subscriber. So at sa lahat po mga ka-farmers na nababanggit ko dito ng mga produkto po na gamit ko, lalo na po yung mga foliar at saka insecticide. So hindi po yan isang pagpo-promote dahil hindi po tayo tumatanggap ng kahit o wala tayong sahod no na galing diyan sa mga kumpanya na yan. So tanging sinishare ko lang po yung aking mga ginagamit dito sa aking talungan. So yan, unahin lang po natin nitong si Boss Chris Jano Española Esparagosa. So sa kanyang tanong sa ganitong edad nga daw po ay kung ano na po yung abono na ginagamit ko po dito sa aking talungan. So nasagot ko na rin po mga ka-farmers yung tanong niya doon sa comment section, pero dito sasagutin ko po ulit para na rin po ito sa mga bago pa lang dito sa aking channel no. So ayan, so sa ganitong edad mga farmers na talong, 5 buwan na po ito. So yung gamit ko po dito, nasagot ko po kasi sa kanya ay triple 14 urea. So alternate po sa 1620 at sa urea pa rin. So yung sabi niya, so baka daw hindi, baka malagay o ano yung sabi niya, malagay o masubrahan po sa taba itong ating talong dahil malakas po daw yung nitrogen. So hindi ko po masyadong napaliwanag doon sa kanya sa comment dahil mahahaba na po yung magiging chat natin doon. So bali yung abono dito mga ka-farmers ay 3 lata po ng triple 14 at saka 1 lata po ng urea sa 16 liters po na tubig. So ngayon kakatapos ko lang din po mag-abono dito mga ka-farmers. So yun din po yung gamit kong abono. So yung nasasabi kong alternate sa 1620, so halimbawa sa ngayong araw o ngayong linggo, so triple 14 at saka urea yung gamit ko, so mix po yun ulit sila. So sa next week ko po ulit mga ka-farmers, yung abono ko po dito ay yung 1620 at saka urea. So ganun pa rin po yung kanyang sukatan. So 3 lata po ng 1620 at 1 lata pa rin po ng urea at saka 3 lata po kada puno. So yung sabi niya kasi mga farmers daw, masyadong malakas sa nitrogen yung ginagamit ko po dito. So nakadepende po tayo mga ka-farmers sa ating area o sa lupa natin. Dahil meron pong mga lupa na mabato at mabuhangin or maputik. So at saka may mga lupa tayo mga farmers na meron pong mga content na malakas o malakas po sa nitrogen, malakas sa potassium or phosphorus. So nasa area na po natin yung mga farmers. So dito sa akin, lalo na po ngayon kasi tag-araw, so kailangan ko lang po na dagdagan yung nitrogen po sa pag-aabono ko. At saka kasi pag malakas po yung potassium, mas mabilis po talaga gumulang yung bunga ng ating talong dahil ngaya sa panahon na ngayon na mainit. Kaya medyo mababa lang po yung potassium, yung triple 14 lang po yung gamit ko. So hindi na ako gumagamit ng ibang mas malakas yung kanyang potash. So talagang triple 14 lang. Complete na rin yan mga farmers no. Bali dinadagdagan ko lang po yung kanyang nitrogen. So yan mga farmers ang abono na gamit ko po dito. So ayan bali sa sinasabi ko pong insecticide na gamit ko po dito mga farmers na dati ko na rin po nagamit. So ito pong si
Telluride. Ayan, ito po. So yung active ingredient niya po ay abamectin. So tulad din po ito mga ka-farmers ng ibang gamit ko dito. Halimbawa lang po ng Agrimec dahil abamectin din po yun. So yung kaibahan lang po mga ka-farmers ay yung kanilang presyo. So ito hindi po masyadong kamahalan. So di tulad po ng Agrimec ay medyo kamahalan at at iba rin po siyang kumpanya mga farmers. At nasasabi ko rin po itong halos all-in-one na po. Dahil yung kaya niya pong patayin ay itong thrips at aphids, yung mga uod, fruit at saka shoot borer at mites, diamond backmouth at saka leaf miner at saka leaf hopper. Ayan. So marami po siyang mga farmers na nadadala o kayang puksain po dito sa ating talungan. At saka napakamura lang, hindi na po napakamura, so mura po siya mga farmers, no. Yun nga po sabi ko. At saka kung matatanong po kayo kung saan na ito pwedeng bilhin, so mabibili po ito mga farmers sa malapit po sa atin na mga agri-supply or sa Shopee. So tulad dito mga farmers, sa Shopee ko lang din po ito in order. So yun lang po mga ka-farmers ang nagamit ko po ngayon na insecticide po dito sa talungan. So yun lang sabi ko lagi, paulit-ulit kong sinasabi, every after harvest ay talaga pong mag-apply po ng insecticide at saka foliar na rin. At bali once a week na rin po ako nag-a-apply ng abono po dito sa aking talungan, no. So yun lang po mga ka-farmers, at sana nakatulong po ako sa mga kapwa ko mga magsasaka, lalo na po yung nagtatanim ng mga talong. So yung napitas ko po mga ka-farmers nung Friday, ganun pa rin, halos walang pinagbago, ganun pa rin po karami nung napitas ko nung last Martes. So bali linggo po ngayon, sa next Martes ulit ay may pitas ako mga farmers, no. So expect natin at marami na ulit akong makukuha po dito sa aking talungan dahil talagang patuloy pa rin po yung pagdami ng kanyang bunga. So ayan, bali hanggang dito na lang po mga ka-farmers, at talagang masakit na po yung init at lagpas alas 10 na dahil nag-abono nga po dito sa aking matandang talong. So iba naman yung schedule dito sa bago kong tanim. So hindi naman to bago, so kasi lagpas na ito 2 months. Ayan, hanggang dito na lang po, and maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel. So God bless po sa lahat at saka happy farming.